Ano yung mga kailangan dito? Ano yung priority sa lungsod ng Pasig? Marami. Minsan, ang sinasabi nga nila, paano makakain ng sistema yan, di ba? Pero nakita ko na kung kongresista ka, kung senador ka, kung mayor ka, o governor ka, agad, yun talaga, medyo kahit paano, ikaw yung ikaw yung nagdadala ng sitwasyon eh. Sa totoo, halos wala namang gustong, konti lang ang nagpronta kasama namin nun, di ba? So, yun naman ang, yun naman totoo. Pero makikita mo, despite that, ano yung unang act na ginawa niya dito? Wala naman tinanggal. Minsan, meron din silang issue na gusto nilang tanungin eh. Pero wala lang silang makausap eh. Pero totoo yun, kung nakaya tayo nag K-12 dahil para mag-i-at par tayo sa ibang bansa rin. Again po, ang sinasabi nila ay una-una para maging job ready at college ready. Pero apparently, hindi totoo yun. Di ba, hindi nga naging totoo. Hindi naman job ready. Ngayon, tawag sa inyo, district congressman, no? Yes. Ang ating city may 2 ng distrito. Sa council, tama. Dapat po ba magkaroon na tayo ng 2 congressman? Alam mo, at the proper time, ito po ba ay nakikita lang ba or iniisip lang ng mga supporters? May gap po ba kayo ni Vice Mayor? Mga ka-vlog ng Pasig, mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga kapwa ko Pasigenyo, welcome sa another episode ng vlog ng Pasig Interviews. At ang makakasama natin ngayon ay isa sa mga ipinagmamalaki ng lungsod ng Pasig, no, pagdating sa serbisyo publiko. Isa siyang accomplished lawmaker, lang iba kundi ang aming representante ng lungsod ng Pasig, Congressman Roman Romulo. Ayan Kong, maraming salamat sa time. Magandang araw, Luigi, at lahat ng mga nanonood ng vlog ni Luigi. Magandang araw rin sa ating lahat. Ayan, unang-una kong, kamusta po? Ayan, very busy po kayo. Yes, alam mo, Luigi, minsan, sa totoo, Monday to Sunday talaga, maraming ginagawa dito. Pero, ang totoo niyan, talagang, una-una, hindi naman forever yung public service, di ba? Lahat naman kami subject to a term limit. So, pero, imagine na bigyan kami ng pagkakataon na makapagbigay ng public service sa ating lungsod. Kaya para sa akin, kahit araw-araw, minsan talagang pagod na rin. Pero pag naalala ko na hindi naman forever to, gawin ko na lahat ng pwede kong magawa. Kasi sayang rin yung pagkakataon. Ayaw mo naman na pag natapos na yung term mo, ay doon ka na lang mag-isip na sana ginawa ko to. Sana ginawa ko, sana ganun. Pero ngayon, gawin na natin lahat. Unang-una, again, Luigi, walang perfecto. Lahat naman magkakamali. Pero again, it is the effort that you do. Tapos pag may mali ka nagawa, kailangan mo lang correct, di ba? Kailangan mo ayusin lang yung ginawa mali kasi talagang wala namang all-knowing na alam natin na bawat takbang araw-araw. Pero kung bago tayo pumunta dyan sa serbisyo publiko o politics, curious lang po kami. Ano po ba ang professional background ng isang Roman Romulo bago pumasok sa public service? Yes, ang totoo niyan, talagang di ba nga, nakagisnan ko nung lumalaki ako, ay ang father ko ay isang abogado. So, di ba lahat naman tayo, una nating idolo siguro yung nanay, tatay natin, lolo, lola, yung mga kamag-anak na nakikita natin. Kasi yun naman ang kasama natin habang lumalaki. So, ang father ko ay isang abogado. Kaya growing up, sa mind ko, ay kailangan maging abogado rin ako para masabi ko rin na kahit paano ay maging proud rin sa akin yung parents ko. That is why from bata pa lang ako gusto ko na maging abogado. At yan, sinigurado ko. So, nag-law school ako sa UP College of Law. UP po. Yes, pagkatapos po nung pagka-graduate ko, nag-bar ako. Tapos tuloy-tuloy po, more or less, mga 9-10 years ako nag-practice ng law. Una sa Kisumbing Torres Evangelista Law Office, and then matagal ako sa CSIP Law Office. And then, kasama ng ibang kaklase ko, nung medyo mapasok-pasok na ako sa public service, nagtayo rin kami ng sarili naming law firm. Pero ano lang po yun, wala pang 1 year yun. Talagang in preparation na rin po nung ito yung pag-iikot ko po. So, sa practice nyo po ng law, ano po yung naging parang forte nyo? Di ba may mga ganun po? Yes. Sa akin po, kasi hindi pa lumalabas ang bar,
pumasok na po ako ng law firm. Sa pag pumasok ko ng isang law firm, para may tinatawag sila doon, maro-rotate ka eh. Sa iba-ibang tinatawag nilang practice groups. Meron dyan litigation, corporate, banking finance. Pero since pumasok ako na hindi pa ako abogado, naghihintay pa ako ng resulta, nandun po ako more or less sa banking finance at dun sa corporate. Kaya nung lumabas ang results, medyo marami-rami na yung trabaho ko eh. Sa corporate, sa banking finance. So, sa totoo, medyo dun na ako na-focus. Yun yung practice na nagawa ko. Pagdating naman po, sige, yun nag-law firm po kayo. Paano naman po nagbukas sa inyo ang pinto ng politika? Well, pareho rin po yan. Lumalaki ako, yung may grand uncle ako na nasa public service, si Carlos P. Romulo. Then yung father ko po ay nasa isang senador noon, mambabatas muna, assemblyman. Kaya yun rin, nakita ko naman po yung importansya, kalagahan, at yung talagang yung impact mo bilang isang public servant. Kasi sa totoo naman, Luigi, kahit ikaw, itong vlog na ginagawa mo, marami ka ring natutulungan dito in terms of na-educate sila, alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin na tama. Nung bagado po ako, ganun rin eh. Marami rin naman tayo natutulungan kasi bilang isang abogado, meron din, minsan ma-appoint ka ng korte na gumawa ka yung mga libre na na kliyente, kailangan mo rin gawin yun pag na-appoint ka ng korte. So, maganda yun, masaya rin eh. Pero naisip ko na sa totoo, no, mas malawak lang, mas marami kang matutulungan in a short span of time kung diretso na pumasok ang public service. Kaya, na lumaki ako, nakita ko yung grand uncle ko, nakita ko yung father ko. Sabi ko, ito rin yung paraan na kahit pa paano ay makatulong ako ng mas maraming tao. Bagamat bilang a private citizen, marami ka rin matutulungan. Pero iba rin talaga yung lawak, yung reach eh, pag nasa public service ka. Kasi sa totoo, may public funds na nagagamit talaga para makatulong. Kung alam nyo na, even before pa, no, nagsisimula pa lang kayo, marami na nakakita at even kami po saksi, no, even sa gabi, nagpupunta kayo sa patay, mag-isa kayo naglalakad sa kalye, at ngayon, nakikita namin sa Oplan Kaayusan, dito ang lugar, pero kanto pa lang, bababa na kayo, kaya nyo mag-isa, mag-drive mag-isa. I mean, yun po ba ang ano nyo talaga na tao sa tao? Kasi sa totoo, no, ito naman yung napansin ko talaga. Hindi lang Pasigenyo, bawat Pilipino siguro, bawat human being. Sa totoo, napakahirap para sa isang tao na lumapit sa ibang tao para humingi ng tulong. Yun talagang totoo yun. Lalo na kung marami kang kasama. Lalo na kung medyo parang aloof ka, talagang mahirap. Kasi pag nanunungkulan ka, iisipin na po nila talaga na mahirap lapitan yan, nanunungkulan yan. Kaya siguro yun yung isang pararaan ko, na yung naisip ko na kung makalapit ka na walang kordon, madali sila makalapit, baka mas madali silang, baka mas hindi sila mahiya na lumapit. Kasi talagang yun naman ang totoo eh. Ang Pilipino, ang Pasigenyo, talagang mahiyain po by nature eh. It takes a lot para lumapit sa isang nanunungkulan, isang politiko para sabihin na humingi ng tulong eh. Kasi ano rin tayo, gusto rin natin, tayo mga Pasigenyo, may dignidad eh. Gusto natin tumindig sa sarili natin mga paay. Gusto natin, kaya natin buhayin sarili natin, pamilya natin. Pero may mga pagkakataon na talagang, may sitwasyon talaga na kailangan ka lumapit talaga sa gobyerno. Gusto natin na, una-una, nahiya na nga sila, wag na rin maglagay pa ng layers para mas lalo silang mahiya. Pero yun naman, personal nyo lang. Tsaka, feeling ko naman wala naman kayong kaaway. Personal ko talaga. Yun. At saka totoo naman yun. Kasi, alam mo nyo, Luigi, nag-umpisa ako dito. May mga ibang politiko, yun ang payo eh. Una, sabihin sa'yo, Roman, pag bumaba ka, magandang marami kang kasama. Kasi pag marami kang kasama, maririnig ka, talagang magugulat ng tao. Sino ba yan? Bumababa, yung ganyan. Alam mo, sa ibang banda, may merit rin yun, totoo rin yun. Pero talagang hindi ko rin style yun. Pangalawa, meron din na nagsabi noon, nang nanunungkulan ako yung first term ko, sabi sa akin, Roman, kailangan meron kang kahit papano security kasi hindi mo alam kung anong mangyayari doon. Pero, kung kilala mo yung lungsod ng Pasig, kung kilala mo yung mga Pasigenyo, hindi naman ganyan dito eh. Dito, yung politika medyo minsan mabigat. Totoo yan. Minsan talaga nagkakasamaan ng loob dito. Minsan may mga kaibigan rin kahit pa paano sasamaan loob. Pero
sa pananaw ko, no, sa pagkakilala ko sa bawat Pasigueño, hindi hahantong sa ganon. Parang hindi tayo maabot na natin ma-feel na hindi tayo secure dito sa Pasig. Yes, totoo yan. Meron talaga minsan magkakatampuhan, totoo yan. Pero again po, no, nadadala naman yun sa pag-uusap lamang. Pero hindi ko nakikita sa Pasigueño na medyo lalampas pa doon sa tampo. Talagang hanggang doon lang. Kaya dito, safe rin naman talaga. Kung dediretso na tayo, no, kayo po ay isang lawmaker ng ating buong Pilipinas, no, Yes. hindi lang naman sa Pasig. Saan po maaari niyo po bang i-share ang ilang mga bagay, alam ko marami na rin, na talagang napaproud kayo na itinulak or ipinasa niyo? Yes. Yung first, bago pa lang ako may congressman dito, talagang tinignan ko naman po, umiikot talaga ako ng tinitingnan ko ano yung mga kailangan dito, ano yung priority sa lungsod ng Pasig. Marami. Pero sa akin, ang tingin ko na tatlong priority dito, una yung edukasyon, pangkalusugan, at syempre yung pangkabuhayan. Yan po yung tatlo talaga para sa akin na pinaka-importante sa isang Pasigueño, probably sa isang Pilipino. No? Kaya siguro, nung first, yung isa sa nagawa ko yung pangkabuhayan. Yung pangkabuhayan po talaga, tayo naman talaga po yung principal author nung Data Privacy Law. Kaya natin naisip yung Data Privacy Law nung panahon na yon. Una-una dito sa atin sa Ortigas Center. Marami pong BPOs dito. Marami po talaga mga call center. Nung nakakausap po sila dati, nung umiikot ako, nung first terms ko po noon, nakakausap po sila, sinasabi po nila, mas marami pa mahihikayat na magtayo dito ng call center, BPO, kung merong protection yung datos. Kasi karamihan naman po ng BPO dito, yung call center, ang nangyayari po talaga, information na galing sa labas, na pinapasok po nila dito, para dito, minsan dito ginagawa yung proseso, tapos dito rin yung call center, dito yung nagkakatawagan, pero more often than not, foreign entities po yan na pumapasok din, nag-i-invest. Pero ang sinabi nila sa akin, ang kaba ng mga dayuhan na nagtatayo dito ng BPOs, ng call center, ay kung secure ba yung datos na pinapasok nila dito. Baka pagdating dito, ay bigla na lang manakaw yung datos nila. Kaya yung data privacy po na yan, yun talaga yung tinutukan ko at that time, principal author ako noon, simply because talagang para sa akin makakabigay ng trabaho yun. Pangalawa, yung edukasyon, di ba? Nabanggit ko, importante sa atin. Kaya dati pa po yung 2014, 2015, tayo rin po yung principal author nung Unifast Law. Yun po talagang, yun ang nagbibigay ng libreng edukasyon para dun sa talagang nangangailangan. Under that law, briefly na po, alam kong hindi naman dapat mahaba, yung Unifast Law po, yung sinulat ko yun, ang sinasabi nung batas na yun, yung mga middle class, pababa, dapat tulungan ng gobyerno, dapat may free education yan. Pero, alam natin ang totoo, ang tuition fee, napakaliit na bagay yan sa pag-aaral ng isang Pilipino. Ang mas mabigat sa kanya ay yung araw-araw na gastusin. Kaya ang ginawa po natin dyan sa Unifast Law, middle class pababa. Pangalawa, hindi lang tuition fee, pero pati yung pang-araw-araw na panggastusin niya. Meaning, panlibro, pang-board and lodging. Unfortunately po, na-term limit ako noong 2016 yung batas na yan, siguro naisip nila after that na, mag-free education, meron na pala. So, inamendahan nila ng onti yan. Ginawa nila, free para sa lahat. Sabi ko nga, ngayon nga, pinag-aaralan muli yan Kasi hindi naman pwede na free para sa lahat. Pag mayaman, dapat nagbabayad. Kasi hindi naman po tayo mayaman na bansa. Kahit mayaman tayong bansa, dapat yung mayaman, kaya niya. Dapat siya ang sustento sa sarili niyang pamilya. Sa ngayon po, pumunta kayo sa iba nating mga state universities and colleges. Meron na rin po. Halos lahat po, may kaya na rin paano po yung dapat natin tinutulungan, yung middle class pababa? Yun talaga po dapat, yun yung focus ng batas na yun Dapat ang tinutulungan ay yung middle class pababa. Kasi ang tuition fee, hindi lang yan ang dapat sagutin. Pati yung gastusin na pang-araw-araw, pagkain, board and lodging, pati yung mga libro. Kaya ngayon po, pinag-aaralan na po yan kung dapat ibalik sa original Yung mga may kaya na po nila yan. Hindi naman dapat tulungan pa ng gobyerno. Dapat ang tulungan natin yung middle class pababa. By middle class, ibig ko sabihin,
kahit yung nanay at tatay mo may trabaho, baka hindi pa rin sapat eh. So yun ang sinasabi natin sa Unifast Board, yun ang dapat yung tingnan. Yun, simula doon, dapat tulungan natin. Hindi porke lang may trabaho na yung nanay o yung tatay o pareho may trabaho ay hindi na sila kasama. Dapat kasama pa rin sila dahil iba-iba pa rin ang sitwasyon. Pangalawa po, meron tayong isang pinasa yung Good Manners and Right Conduct. Binalik po natin yan for grades 1 to 6 as a subject talaga. Kasi parang may time na kahit wala, no? Yung, inano siya sa... Actually, Luigi, ang nangyari dyan, pinasok nila sa parang subject na tinatawag ng ESP. Diyan po yun. Pero kung tanungin po ninyo, kahit sa magulang, kahit sa mag-aaral, anong ESP? Sa totoo po, hindi catchy eh. Minsan kailangan catchy eh. So sinabi natin, ibalik na lang yung talagang tunay na GMRC as a subject, Good Manners, Right Conduct. Pag sinabing GMRC, alam na ng magulang yan, alam rin ng bata yan. Pangalawa, sa ilalim ng batas na yun, sinabi natin, hindi na sapat yung theoretical. Kailangan by practice rin kasi we don't have to reinvent the wheel. Nakita na natin sa iba nating neighbors, yung mga bansa na malapit lang sa atin, nakita natin bakit sila disiplinado yung mga bata. Pag tinignan nyo sa YouTube kung anong ginagawa nila, di ba practice ng magandang asal? So yun ang sinasabi natin, dapat by practice rin. Hindi yung nasa blackboard lang tuturuan nila ano ba ang good manners, di ba? Hindi, kailangan pinapractice pa ulit-ulit, ginagawa ng bata, pinapagawa sa kanya, para mabalik rin po yung mga katulad nung bago ako makabalik po, na term limit ako dati, meron akong nakakausap na sinasabi nga nila sa akin, of course, maliit na study lang, pero sinasabi, ang values ng iba, parang ang mahalaga sa kanila, kung define yung success, ay yung pera na kinikita. Mali po yun. Kasi kung yan yung definition natin ng success, ibig sabihin, ang tingin natin sa hindi mayaman, hindi successful. Pagka ganun, paano ang dignidad? So, kailangan mabalik po natin na ang pinaka-importante mahalaga, dignidad. Meaning, kailangan yung mga nag-aaral po, pag sumakay ka ng tricycle, papuntang school, pagbaba, dapat maturo ulit sa kanila. Dapat sinasabi nila, magpasalamat dun sa driver na naghatid sa kanila. Yung mga little things na ganyan, maka-build up muli, marirebuild natin yung kindness sa atin eh. Yun naman ang kailangan natin. So that's why proud rin ako dyan sa yung GMRC. At marami pang iba, pero isa na lang, yung inclusive education. Kaya yun ngayon, talaga napasa na namin yun eh. Na-author na natin yan, implementation na yan, pero talagang kinukulit natin ng DepEd na implement yan. Bakit? Ang marami po tayong pamilyang Pilipino na may anak sila na learner with disability. Ngayon, ano ang pinaka-fear ng isang magulang na may learner with disability? Paano kung wala na siya? Paano yung anak niya? Kaya kailangan pumasok ng gobyerno. Di ba kailangan ma-assist ng gobyerno na una, ma-assist sila from birth hanggang bago pumasok. Kung ma-assist na sila para makapasok agad sila sa schooling, maganda yon. Doon rin natin malalaman paano yung hindi talaga ma-regular schooling or sabihin natin talagang yung learner with disability panghabang buhay na. Paano example po ng disability? Kunyari, autism. Autism, isang example. Bakit tanungin natin po, bakit minsan nakakabalita tayo pag medyo may kaya na pamilya, may anak silang autistic, biglaan lang after a while, okay na. Hindi man after a while, but after years. May mga nade-develop pa rin. Opo. Natutulungan sila. Opo. Pero ang rason doon, para sa akin lang ay siguro dahil nabibigyan ng pansin, may nadadala sa dalubhasa. Di ba? Yung mga doktor na talagang yun yung specialty nila. Yun yung gusto natin, pag under the inclusive education law, na ma-avail rin ng ating mga magulang na may anak sila sa mga DepEd schools natin. Kasi gusto natin na gusto natin productive ang lahat ng Pilipino. Yun ang gusto naman natin eh. At gusto natin yung magulang, kahit papaano, ma-secure siya na kahit wala na siya, ay yung anak niya ay kayang buhayin ang sarili niya. So, paano po yun kung magkakaroon po ba ng expansion ng mga special education centers? Or i-include talaga sila dun sa mga regular na students? Yes. Luigi, kasi yung yung ngayon, yung kasalukuyan ginagawa, yung SPED schools, di ba? Pero sa totoo po, kahit magtanong kayo sa mga teacher na namamahala ng SPED natin, wala sila sa main eh.
Meaning, hindi sila nasa consciousness eh. Kasi we have 28 million students. Yung na-identify, yung pumapasok sa SPED schools natin, maliit na percentage lang. So far, kasi hindi naman na-identify lahat eh. So, syempre, ang nabibigyan ng pansin, yung nandun sa Regular. mainstream. Yung 28 million students o 26 million na nasa DepEd, yun yung binibigyan ng pansin, hindi na nabibigyan ng pansin yung wala dun sa main school. So, sinasabi ng inclusive education law, una, from birth pa lang, humingi na tayo ng tulong sa bawat barangay, sa bawat syudad, munisipyo, dapat may registry sila. Ng bawat childbirth, malaman natin kung merong napanganak na may disability o wala. And dapat periodic yung checking. Kasi baka hindi mag-manifest ka agad. O ngayon, pag meron tayong registry nun, sa bawat barangay, sa bawat syudad, alam na nila kung sino yung probable na learner with disability. Dapat malaman nila ano yung disability. Paano kung yung disability ay eyesight o yung pagdinig na kaya naman matulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga assistive devices? Kung kaya po, di tulungan na natin para hindi na mahirapan. Diretso na sila sa regular schooling. O yun yung extreme, na kaya ka agad. Pero paano kunyari, autism? Again po, ang sinasabi natin sa batas, kailangan bawat syudad may at least isa na tinatawag nating Inclusive Learning Resource Center, hindi na SPED school. Dito po, ang mamamahala nito, DepEd, DOH, DILG, DSWD, and TESDA. Multidisciplinary na talaga. Kasi, hindi naman natin maasahan ng DepEd na makakahanap ng mga dalubhasa para mag-assist dun sa nangangailangan na tulong na learner with disability, di ba? Kunyari yung autism. Ang may alam ko sino ang mga doktor na DOH. So dapat DOH ay parte nitong multidisciplinary team para sila yung mag-assist na magkaroon ng assistance tungkol kunyari autism o kunyari po hindi talaga papasok sa regular schooling, gusto ng skilled work. Nandiyan ang TESDA. Yes, nandiyan ang TESDA para mabigyan sila para umabot silang NC3, NC4, NC5, para may pangkabuhayan sila. Assuming hindi talaga. Meron tayong 4-piece program. Panahon na, nandiyan ang DSWD, na ayusin naman, siguraduhin natin na tamang mga tao, tamang pamilya ang nasa 4-piece program. That's why importante po, multidisciplinary team. Hindi po ganun kadali. Pero again po, yun ang sinasabi natin lagi sa government ngayon, sa government officials ngayon, employees, talagang complete staff work ang kailangan. Hindi pwedeng checklist lang na pumasok ako ngayon araw, o pagdating ng okay na ako, nagawa ko yung trabaho ko. Hindi pwedeng ganun eh. Ang kailangan po talaga, ilagay rin natin yung puso natin sa ginagawa natin. Kasi sa totoo, di ba lagi pinag-uusapan yung mental wellness. Again, may bill rin kami doon, pero may mental wellness. Ako tingin ko sagot sa mental wellness kung ang individual, ang bawat Pilipino, alam nila na purposeful yung life nila. Doon lang naman nagkaka-mental wellness pag nagising ka o natulog ka, hindi ka happy. Kasi hindi fulfilled eh. Fulfillment hindi pera ang magbibigay ng fulfillment. Definite na yun. Alam natin lahat. Kasi kahit mayaman, nagkaka-mental wellness problem eh. Ang talagang sagot dyan, is purpose-driven life eh. Alam ng individual na meron siyang nagagawa, meron siyang natutulungan. Pwedeng isang tao lang yan, pero meron siyang purpose sa buhay niya. Kaya nga minsan, di ba, kunyari, mga magulang, ang purpose nila talaga, yung anak nila, hanggang lumaki. Pero, minsan, di rin sa panya, kailangan talaga meron kang nagagawa ng altruistic na para nakakatulong sa ibang tao eh. At tingin ko, yung paggagawa ng tamang trabaho, yung wasang trabaho kung saan pag alis mo ng trabaho mo, pag retiro mo, tama yung nagawa mo, meron kang matutulungan dyan, na pass on mo yung work mo na tama. Tingin ko yan, marami mareresolbahan na mental wellness kasi purpose-driven life na nun. Ayan kong, alam ko kulang ang isang araw sa dami na na-accomplish mo rin dyan sa Kongreso. Pero tanong ko lang, speaking of terms, nakakailang terms na po kayo? Bale ito, sa round ito, second term ko na po ito. Pero dun sa mga nakaraan, susumahin natin. Yes, nakabuo ako ng 3 term. Na term limit ako. So 9 years. 9 years plus ito, 6 years na to, 15 na. 5th term ko to. Yes. So ang pasok niyo sa politics, congressman po agad? Yes, kasi
na naisip, sa totoo, no, ang hirap talaga ng public service, hindi lang sa ating bansa kahit saan Kasi minsan you have to work within a system na nandiyan doon na yung sistema na alam naman natin lahat yung mga sistema nandiyan na. Pagpasok mo, papasok ka sa sistemang yan, minsan, ang sinasabi nga nila, paano makakain ng sistema yan, di ba? Pero nakita ko na kung kongresista ka, kung senador ka, kung mayor ka, o governor ka, yun talaga, medyo kahit paano, ikaw yung ikaw yung nagdadala ng sitwasyon So, yung sistema, pwede mong kahit paano mabalanse yan. Hindi ka sasayaw kasama ng sistema. Hindi ko sinasabi na madali. Mahirap rin. Pero, at least hindi yung kabuuan ng sistema na yun ay lalamunin ka. Kasi kahit paano may discretion ka meron kang tindig So, that is why naisip ko agad dapat humanap ako kung gusto ko talaga mag-public service at gusto ko na makatulong at gusto ko yung kahit paano under my terms na hindi naman nakain ka ng sistemang boom ganon, kailangan pumasok ka sa kailangan yung posisyon na mapasukan mo ay kahit paano may individualism, may kahit paano libre ka to make decisions Pero quickly lang po, ang congressman po talaga maganda, abogado. Para sa akin alam ko hindi naman Wala necessary. Naman sa ano yun. Pero aminin natin ang totoo, marami kasi talaga ang primary duty ng isang kongresista. Dalawa lang kasi yung natin, 'di ba, spheres of work sa congressman Yung congressional work and yung district work. Pero sa ilalim ng konstitusyon, talagang congressional work ang importante. Nakalagay naman sa konstitusyon Ano ba ang trabaho ng congressman? 3 lang Una, gumawa ng batas, mag-amend ng batas, repeal ng batas. Yun lang, talagang sa batas. Pangalawa, magpasa ng tinatawag na General Appropriations Act. Yung budget, taon-taon. At pangatlo, oversight. Yun talaga yung pag binasa mong saligang batas, more or less yun yung 3 ginagawa ng isang kongresista o ng isang senador. At lahat po yun may kinalaman sa batas. Kaya yun lang talaga, may advantage, siguro yun ang tamang term, may advantage pag isang abogado. Kasi yung functions po sila ng saligang batas ay yung 3 Gumawa ng amend, repeal, revoke, revise, Pangalawa, pass the General Appropriations Act. So, batas rin yun. Pangatlo, oversight ng mga batas, implementation ng batas. So, lahat po yun may kinalaman sa batas pero kung hindi kayo basta regular na kongresista, kayo ay nag-head ng Committee on Education. Paano po pala ito napunta sa inyo? Well, una, yung unang round ko, naging chairman ako ng higher education. Sa totoo, more or less, may konting seniority doon. Pangalawa, may party distribution rin yan, Pero sa party ko po, talagang nung higher education ako, naisip ko na sa college universities, mas maliit kasi, baka doon makagawa na tayong difference. Pero nakita ko after my stint as a chairman of higher ed, ang problema nasa basic education Kung talagang hindi natin aayusin na matuto magbasa at naintindihan ng binabasa, bali wala lahat Yun doon talaga So, nung nakabalik ako, kinausap ko yung Speaker of the House kasi I did not belong to any big party noon Ang partido namin, remember kami ni Vico, 2 lang kasi kami. So, 2 lang kami actually sa partidong yung na after that 2 lang kami sa buong Metro Manila, 2 lang kami. Sa partidong yun, wala namang iba na nanungkulan noon So, sa totoo, kinausap ko ang Speaker of the House noon. In-explain ko kung bakit tingin ko may magagawa ako sa edukasyon. Napagbigyan niya ako. Itong term na ito, kinausap ko rin yung speaker. Nakita naman niya yung track record ko ng previous Congress. So, napayagan tayo to head the Committee on Basic Education. Actually, yun nga po yung isang gusto ko sana sabihin mamaya, Parang wala kayong kulay. Parang kahit sino nakaupo kung pinagkakatiwalaan kayo. Pero lalo na education Sinasabi ko naman to sa lahat pati lalo na ngayon, alam natin na minsan pinopolitika ngayon edukasyon kasi dahil sa mga personalidad na kasama. Pero tuwing inaangguluhan ako ng gano'n, sinasabi ko nga sa mga nagtatanong sa akin ng gano'n
na sabi ko, ang edukasyon talaga kung hindi natin tatanggalin dito sa politika, walang mangyayari talaga sa Pilipinas eh. Kung ano ba ang number one asset ng Pilipinas? Yung Pilipino eh. Yun naman talagang totoo. Pagdating ng human resources, walang tatapat sa Pilipino. Bakit? Una, talagang innately matalino po talaga ang Pinoy eh. Pangalawa, marunong makisama talaga ang Pinoy. Pangatlo, flexible talaga tayo eh. Marunong tayo. Kaya nga, pag nasa abroad ang Pinoy, di ba, bilang nag-e-excel eh. Kahit anong field, nag-e-excel kasi flexible enough eh. So, yan talaga ang number one asset natin. So, importante na mabigyan ng tamang edukasyon ng Pilipino. Yan talaga eh, susi yun eh. Ang edukasyon po, hindi lang pinag-uusapan dito yung colleges, universities. Pati TESDA kasama dito. Yung skilled work. Kasi ngayon, wala nang difference po talaga ang skilled worker at yung umaabot ng college universities. Pareho na po yan. Whether sa pananaw ng kahit sino, dignidad, pareho na yan. Sa kinikita po, minsan mas malaki pa kinikita ng skilled worker eh. Pero, yun ang isang problema sa Pilipinas. Medyo behind pa yung thinking natin dyan eh. Iniisip natin, pag skilled worker, mas mababa. Pero hindi na po totoo yan, globally or kahit sa ating bansa. Pero kailangan ng konting refocus. So yun ang sinasabi ko lagi sa kahit yung mga nangaanggulo na mapasok sa politikang usapin ng edukasyon. Sana hindi. Kasi ito yung number one asset ng Pilipino. Yung tayo mismo, Pilipino mismo eh. Ang kailangan lang tamang edukasyon. Kailangan lang ma-equip sila ng foundational skills and yung foundational subjects maturo ng tama. Ang Pilipino, on his, her own, lalayo talaga sa buhay. Kung nabanggit mo yung pagle-legislate nyo, alam naman namin mga Pasigenyo, kitang-kita naman ang mga naipatayo mong infrastructures dito sa Pasig through you po, no? Pero sa kabilang banda, ano po talaga rin ang dito sa lokal naman, ano ang papel ng isang congressman? Katulad na nabanggit ko, ang isang kongresista sa setting ng Pilipinas, twofold talaga eh. Merong congressional work at may district work. Sa district work po, dahil siya ang gumagawa ng national budget, nakakalagay siya sa national budget natin ng mga kinakailangan na una, infrastructure projects ng kanyang distrito. Pangalawa, yung mga pangangailangan naman na sa kalusugan, sa edukasyon na hindi infrastruktura, nalalagay natin sa budget yun. Yun naman po yung, kasi nga, yun yung trabaho, gumawa ng GAA. Kaya, dahil po doon, kunyari, pero karamihan dito, no, ang ginagawa ko talaga, kooperasyon na sa City Hall, ano? Kung anong tingin ng syudad na kailangan nilang gawin na infrastruktura, yan na rin po yung nilalagay natin sa budget. Kung saan tayo kinukulang dito sa LGU, pwede mong masuportahan. Kasi sa totoo, especially ngayon, sa pamumuno ni Mayor Vico, hindi naman dahil kasama natin, pero ito naman ang totoo, mas holistic talaga ang tinitingnan nila ngayon. Hindi lang sa edukasyon, sa kalusugan, pero kahit sa infrastructure, medyo holistic sila eh. In fact, meron silang city drainage plan eh, na ginagawa eh. Para alam natin lahat ng dinadaanan ng tubig. Kasi walang ganun sa atin eh. So, medyo complete, medyo holistic ngayon eh. Yung planning na ginagawa ng syudad. So, katulad sa akin na aminin naman natin totoo, mas talagang ang lokal, ang mayor talaga ang nakababa dito, ang mayor ang kausap ng bawat barangay, ang mayor ang kausap ng bawat NGO dito, bawat individual. Dahil araw-araw dito ang mayor eh. Aminin natin totoo, mas alam na Manila kung ano yung kinakailangan ng lungsod natin. So, wag na let us not again reinvent the wheel. Humingi na lang tayo ng guidance sa city kung ano yung tingin nilang prioridad at doon na lang natin supportahan. Kung speaking of relationship rin kay Mayor, mula nung nanalo rin naman siya at nung bumababa kayo sa mga komunidad ng Lungsod Pasig, vocal naman siya. Very proud siya na ikaw ang congressman at binabanggit niya na naging mentor at advisor ka rin niya. Paano po ito? Sa mga anong pagkakataon po? Sa totoo, si Mayor Vico kasi medyo madali namang kasama. Kasi simple lang si Mayor Vico eh. Nasa tama lang eh. Sa totoo, wala siyang yan ang talagang walang compromise. Kung ano yung tama, yun yung plano niyang gawin. So, madaling kasama, minsan, yung unsolicited advice, madali siyang bigyan. Kasi, alam mo na hindi ka na hindi ka nakakapa
Kung paano yung pagkatao. Sa kanya, ito yung good governance, dito lang siya. Hindi talaga siya kakaliwa, hindi siya kakanan. Yun talaga, very clear. At makikita mo, ngayon, kahit sa ka pumunta, maliwanag sa lahat yung mga reforms na ginawa niya, yung tungkol dun sa una, yung pinakasimple, yung pamastong handog. Alam ko, simple tingnan sa lahat. Pero yun, dati hindi man equal yun eh. Ngayon, lahat na bibigyan nun. Yung emergency go bags na to. Again, napaka-importante rin po yan dahil alam natin, dumaan tayo ng ondoy nun. Ngayon, na-appreciate ng lahat na whether kilala sila o hindi sila kilala, whether participative sila sa lokal o hindi, nabibigyan sila ng lahat ng mga kailangan na makuha nila dahil taxpayers money yan. May mga kausap ako, may mga nadadatnan ako na sinasabi sa akin na papakilala sa akin na Congressman, nagbibid kami sa lungsod ng Pasig. Masaya sila ngayon dahil sa totoo, sinasabi nila open eh. Nung umpisa, ito, nakakakwento lang sa akin nung isa eh. Sabi niya, alam niyo, Congressman, nung una, ang hirap eh. Kasi hindi ka maniniwala. Pangalawa, yung mga iba doon, ang ginagawa, sinasabotahe. Pero ngayon, nakita nila na open pala talaga lahat. Parang lahat nagpa-participate na ng tama ngayon. Hindi perfecto. Pero tingin ko na maganda na yung umpisa at patungo na talaga dun sa sa pagiging tama eh. Again, kung tatanungin mo bakit ano yung dynamics with Mayor Vico. Ang dali kasi talaga eh. Kasi simply good governance sa kanya. Simply kung ano yung tama, dun siya. Kung ano yung mali. Plus, ito talaga yung siguro at kilala niyo rin naman siya eh. Hindi rin siya judgmental. In the sense na hindi naman alam naman niya hindi naman lahat katulad niya. 'Di ba? Yan naman ang totoo. So, hindi naman ibig sabihin na hindi siya judgmental. Sa kanya, marunong rin siyang makinig sa lahat ng sides. Marunong rin siyang tumimbang, no? Tumimbang at hindi kanya sasabihin kunyari may lumapit sa kanya, hindi naman para sa kanya na masamang tao 'yan pag hindi siya nadadala ng mga chismis eh. Diba? Naunahan na ng... Oo, kasi dito, lalo sa politika, hilig hindi mo may chismis na yung pagkatao ng isang tao. Sa kanya, hindi nga siya judgmental. Hinihintay niya, nakakausap niya, binibigyan niya ng pagkakataon, nakakausap niya, kung ano man ang ma-explain sa kanya. Hindi naman sa kanya, basta sa kanya, alam naman niya, gagawin niya yung tama, pero hindi naman ibig sabihin na, hindi naman niya i-entertain yun o sasabihin na pwede niya maging kakilala, di ba? Para sa kanya, lahat, bilang mayor, lahat kinakausap naman niya. So, madali yung madali yung dynamics kasi nandun siya sa tama lang lagi. Tapos, hindi siya judgmental. Kung nasagot niyo na yung isa kong tanong, na kung may times ba na nagbibigay ka ng sabi mo nga, nakakapagbigay ka naman ng mga unsolicited advice sa kanya. Nagbibigay talaga ako ng unsolicited advice. Yun talaga ang ginagawa. Pero yun, tanggapin niya o hindi, basta nasabi mo? Nasabi ko lang. Kasi, naman talaga siya na-proseso niya on his own. Pero may times na nagdi-discussion kayo, talaga. Basta ako, unsolicited advice ang okay. Tapos kunyari, kung si Mayor Vico Sotto may natututunan sa'yo, ikaw po ba, kahit sabi mong veterano ka na rin sa politik, may natututunan ka ba sa isang batang mayor? Definitely, again, lahat ng binanggit ko kanina. Alam mo, dati, ang politika kasi magulo rin eh. Tapos minsan, ang sinasabi nga nila, 'di ba? Ang sinasabi, ito naman totoo, 'di ba? May magsasabi na sometimes you are as good as the last assistance that you gave, 'di ba? So dati talagang parang parang ganyan na lagi maririnig. Pero ito, may kita mo kay Mayor Vico, it doesn't matter eh. Basta gawin mo yung tama, wag kang mag-alala eh sa mga sinasabi ng iba, gawin mo lang tama. And at the end of the day, progreso rin yung syudad mo, progreso yung mga kasama mo sa lungsod ng Pasig. At siguro isa pang importante sa kanya yung pagiging balanse. Makikinig talaga sa lahat eh. Walang panguna na hindi maganda. Tapos again, meron din siyang meron kaming mga nung una kami tumakbo, yung 20 na naman magkasama, alam niyo naman totoo noon. Walang gusto sumama sa amin, walang... Pero nung konsel siya, malapit na talaga siya sa inyo. Nung nakakausap na kami noon, in fact. Pero nung tumakbo kami, sa totoo lang, dalawa lang kami, wala namang gusto sumama sa amin. Yun naman ang totoo. Wala naman akong gustong i-offend. Pero yan naman ang totoo.
walang gusto sumama. Marami kaming inalok na sumama, tumakbong kasama namin, kapartido namin. At the end, dalawa lang kami nun eh. Di ba? Kasi talagang marami rin naman moral support ang gusto lang, di ba? Pero iba kasi yung nandudong ka eh, harap-harapan eh, na talagang kapartido ka. Sa totoo, halos wala namang gustong, konti lang ang nagpronta kasama namin nun, di ba? So, yan naman ang, yan naman totoo. Pero makikita mo, no? Despite that, ano yung unang act na ginawa niya dito? Wala naman tinanggal eh. Di ba? Lahat, may chance eh. Basta magbago lang, di ba? Kahit hanggang ngayon, noong time na yon yung mga talagang kung ano-ano sinabi. Pero lumapit, talagang wala eh. Walang balanse talaga sa lahat eh. So yan, nakita ko yan. At magandang ano yan eh. Again, if we really want to change government, maganda siyang halimbawa talaga eh. Kasi yung ginawa niya talaga, again, may ingay na konti. Pero may kita naman yung quiet, yung silent majority, talagang suportado siya. Kung isang bagay lang napansin ko rin talaga nga sa inyo, na banggit rin natin kanina, mas lamang ang trabaho sa inyo eh. Kaysa sa politika. Bakit ko po nabanggit yan, no? Hindi naman po siguro kayo magsaserve sa 3 presidente na po ba na pag-servisyoan nyo. Talagang hindi ko kayo nakitang nakulayan ng politika. Ano po yun? Choice nyo po na trabaho na lang, hindi na yung parang sasama ka sa rally ni ganito, sa support sa ganito, or ano? Ako sa akin, very maliwanag sa isip ko na nung tumakbo ako dito sa lungsod ng Pasig, ang sinabi ko sa bawat Pasigenyo, na makukuha na priority ko, Pasig at Pasigenyo. Yan talaga. Maliwanag sa akin from the very beginning yan. Ngayon, kung ma-involve sa nasyonal, dahil sa batas lamang. Yung mga education laws, yung mga pangkabuhayan na mga batas, pero sa politika na nasyonal, ay hindi naman makakatulong sa atin yun eh. Iba pa rin yung, may politika rin dito sa sarili nating lunsod eh. Pero yan, very clear sa mind ko. Nung sinabi ko na kung pwede akong pagbigyan ng manungkulan dito, maliwanag sa isip ko, ang prioridad ko, Pasig at Pasigenyo. Ayun, hindi. Tsaka kung sabihin, dediretsuhin ko na, hindi ka kumikilos ng pagsipsip eh, kung sino nakaupo. Siguro kayo rin binibigay sa'yo yung committee na yan at diretso kang pinagkakatiwalaan. Siguro nga, nakikita naman yung mga naging trabaho niya po. Yes, opo. Talagang hindi talaga ako again, sa national politics, yung politikang gano'n, hindi na tayo kailangan ma-involve dyan. Kasi hindi naman natin prioridad yan. Pangalawa, hindi naman makakatulong naman talaga yung ingay eh. Pero, kung parte tayo nung reform, even nationally, meaning, kunyari yung problema sa edukasyon, hindi naman po bumalaga ito sa atin bago lang eh. Hindi naman ito dahil sa pandemya eh. Even before the pandemic, kasi yung PISA exam, 2018 yun eh. Pre-pandemic yun eh. Last place tayo nun eh. So, yung problema ng edukasyon natin, matagal na. So, alam natin na kung hindi natin aayusin na objectively ito, sayang talaga. And kaya eh. Kasi, sabi nga ng EDCOM 2 eh, maraming reforms ang naganap, marami tayong ginawa na tama eh. Maraming pondo nilagay sa tamang programa eh. Ang mali, yung implementasyon niya eh. So, yun talagang importante dito. Kailangan natin talaga ma-insulate yung certain things, education, health, at magagawa mo lang yun kung talagang patas ka rin, kahit sa committee, kahit sa mga binibigkas mo, patas lang. Kung may maling ginagawa, masabi mo rin kahit incumbent o current yung administrasyon, kasi wala namang wala namang personalan yun. Ano po ang daily routine ng isang Congressman Roman? Ako, daily routine ko, pag gising ko sa maaga rin kasi ako magising eh. Pag-gising ko, kung kayang mag-exercise, nag-exercise. Kung hindi, una kong ginagawa, umiikot na ako sa mga wakes. Yun talaga. Kasi mga 7:30, kahit papano, wala pa namang opisina nun eh. Ginagawa ko yun. Kung may oplan, kung kaya, didiretso ako ng oplan. Pero kung may committee meeting ako sa sa Kongreso, yes, masiskip ko yung mga yon. Didiretso na ako sa committee meetings ko. Tapos by Monday to Wednesday, sa hapon, sigurado Kongreso ako. Kasi may plenary. Tapos, prioridad ko rin ngayon ay yung EDCOM 2. So, yung EDCOM 2, nagkakaroon ng meetings yan eh. So, ina-attend ko yan whether weekday o weekend.
Pero kung other than EDCOM 2, other than congressional work, dito talaga ako namamalagi sa syudad. Dito ako sa office. Ikutin ko as many barangays. Minsan binibisita ko lang for no reason, pupunta lang ako sa isang lugar. Tapos makikitambay talaga ako doon sa mga tao doon para malaman ko rin kung ano yung kasi nga ang problema pagdating sa mga opisina, hindi talaga pupunta dito lahat ng Pasigueño eh. Yung iba mahihiya. Yung iba iisipin nila, naku, haba ng pila doon, ayoko pumunta doon. Kaya ang pinakasusi, puntahan mo rin eh. At least, pag nakapunta ka sa mga iba-ibang area dito sa lungsod natin, makakausap mo, makakuha mo rin kung ano yung saloobin ng tao, makikita mo kung ano yung issue. Tapos minsan, meron din silang issue na gusto nilang tanungin eh. Pero wala lang silang makausap eh. So doon, makakapaliwanag ka rin eh. So yun talaga yung, pero Monday to Sunday, ginagawa ko yun. Nakakapagod rin kung isipin. Anong oras pa kayo muuwi? Pero again, Luigi bilang isang public servant, lahat kami may term limit. Lahat kami, hindi naman forever to. So para sa akin, dapat gawin mo na lahat na pwede mo magawa para pag natapos na yung term mo, hindi ka nagsisisi na sana ginawa ko yun. Ako, sayang. Dapat, maaring meron kang hindi magawa. Pero at least masabi mo, wala na talagang oras. Buong oras ko, binigay ko naman. Araw-araw, umiikot ako. Kung may makausap, talagang yun na lang eh. Hanggang doon lang kaya. At least, hindi ka lang magsisi na, sayang, kung umikot ako nung araw na yun, baka nakita ko sana kung kinausap. At least, ayoko lang ng may hinayang, may sayang. Alam niyo kung sobrang di ko man nakakausap, no? Sobrang sigurong proud sa inyo mga magulang nyo, no? At alam mo, isa pang hinahangaan ko sa pamilya Romulo, yung kapatid mo, si Sec Bern na governor na ngayon. Yes. Ilang administration ba pinagserban niya? Biruin mo, 4 na presidente ang nagtiwala sa kanya. Kasi ngayon, nasa magandang position ulit siya, di ba? Ano naman, yung kapatid ko naman na yun, mas technocrat talaga yun eh. Talagang, naging talaga professor naman talaga siya sa UP College of School of Economics. Yan naman talaga yung hilig at expertise niya. Kaya maganda, talagang sa end of the day, gawin mo talaga yung hilig mo eh, yung gusto mo. And siguro, things will be easy from there. Ayan, Kong, may ilang mga issues or concerns at may mga bagay na naririnig rin ako. National at local to, no? Gusto ko lang mahingi yung inyong saloobin or opinion. Una dyan, K-12, okay po ba siya or hindi? Hindi. Ganito yung K-12, para sa akin maaring ang pinakamali sa K-12, una, yung implementation. Dapat hindi pinilit implement agad ng ganong kalawakan. Pangalawa, meron mga bagay sa loob ng K-12 na nakailam tayo, nakailam ang legislators na dapat hindi. Because meron mga certain things na dapat hindi na-legislate. Una, curriculum. Dapat hayaan mo na yan sa DepEd, sa mga dalubhasa, eksperto. Because ever-changing yan ang curriculum eh. Hindi mo pa pwedeng, hindi pwedeng hindi galawin yan eh. Pangalawa, yung manner of teaching. Hindi rin dapat ma-legislate yun eh. Kasi maliit man ang Pilipinas compared sa ibang bansa. Iba-iba pa rin po talaga. Ang daming rehiyon dito, ang daming ugali. Iba-iba po eh. Hindi pa pwedeng ma-legislate rin yung how to teach eh. Kailangan bigyan mo ng flexibility yung mga guro, yung mga principals, yung DepEd itself. At yun yung kinokorek natin ngayon. Yun yung ginagawa natin yung reforms. Gusto natin mawala yung mga na-mandate sa K-12 na dapat hindi naman na mandato yun. Dapat flexible enough yung Department of Education, yung teachers, kung ano yung sitwasyon masagot nila. Yun. Kaya ang proposal ko, no, in fact, para sa K-12 is, una, pag grade 10, graduation na tayo. Yan yung proposal ko. Pag-graduate natin ngayon, tatanungin ng bata ang sarili niya, ano ba ang gusto ko? Kung gusto niya mag-college o university pa rin, kailangan niya dumaan ng 11 and 12. Kasi preparation yon, di ba? Kasi andyan na rin eh. Pero, bibigyan natin ng isang
parang pagkakataon yung mga nagsisikap na mga learners natin. Pag ikay naman nagsikap, nag-aral ka na mabuti hanggang grade 10, gusto mo magkolehiyo. Sabi ng batas, 11 and 12 tayo. O, bibigyan ka namin, lahat ng gusto, bibigyan natin ng honors exam. Mahirap yon. Pag pumasa ka nun, a-accelerate ka namin. Hindi ka na dada ng 11 and 12. Diretso ka na sa kolehiyo. Pero kung hindi ka pumasa nun, o ayaw mo mag-honors exam, pero gusto mo mag-college, 11 and 12 dadaan ka. Kailangan. Sa ilalim din ng proposal na to, alisin na natin lahat ng track. Kasi hindi naman natin nakukuha yung mga dalubhasa eh. Ang gawin natin, yung subjects ng 11 and 12, lahat ng general education subjects sa first year college, ibababa natin sa 11 and 12. Pwede magdagdag yung school ng electives. Pero yung basic lang, yung general education subjects. Ngayon, matapos mo 11-12, pumasa ka, papasok ka na ng kolehiyo. Hihikayatin naman natin ang bawat university and college na magbigay ng competency test per subject. Pag pumasa ka nun, kasi kinuha mo na ng 11 at 12 i-credit yung 11-12 mo. Para magbabawas yung subject mo. Hindi ka na 4 years. Kung 5-year course, pwedeng 4. Kung 4-year course, pwedeng 3. Kasi, yun ang inaral mo yung 11-12 Pag hindi ka pumasa, kailangan mo pa rin kunin. So, ngayon, yung pangalawa, di ba, may 30 to 36% ng Pilipino, pagdating sa grade 11, ang kinukuha nila techbook. Pero pagdating sa techbook, sabi nga ng mga industry, di ba, hindi namin sila ma-hire, hindi sila job ready. Ang sabi sa atin ng mga mag-aaral at ng mga parents nila, hindi nga sila binigyan ng NC2 certificate Ang proposal namin, alisin na natin sa DepEd yung gusto mag-techbook track. May sarili na sila, although regulated by TESDA, industry-driven curriculum. Meaning, katulad ngayon, may industry boards na tayo Sila ang magsasabi kung ano ang curriculum ng learner. Ang gusto natin, hindi lang NC2, pero dapat NC3 at the least. Bakit? Pag tininan niyo po yung Philippine Qualifications Framework, yung atin yun, di ba? Yung hinarmonize natin sa ibang bansa. Pag NC1, NC2 ka, novice ka pa rin. Hindi ka pa rin skilled. NC3 pala nag-uumpisa. So dapat, industry-driven curriculum para masabi ng industriya, pag natapos mo ang NC3, pwede na siya. Dapat, pag kinuha nyo siya, ang wage niya, minimum wage at the very least. Hindi katulad ngayon, di ba, sinasabi ng ibang industriya, bakit namin bibigyan ng minimum wage? Tinagti-training pa sa amin. Dapat NC3. Pangalawa, pag naabot mo na yung NC3, NC4, which will take about 2 years, hindi ka na rin dapat dumaan ng 11 and 12. Kung gusto mo magka-degree, pwede ka na dumiretso ng kolehiyo. Pero dapat may minimum NC3, NC4 ka. Yun yung gusto natin. So, yun yung kasagutan ko kung yung 11, nandiyan na yan, pero bigyan natin ng multiple education pathways yung isang Pilipino. Hindi ito lang ang choice ko. Kung gusto ko magkolehiyo, hanggang dito na lang ako. Hindi. Bigyan natin siya ng mga iba-ibang alternatives para maabot niya yun. Pero totoo yun, kung nakaya tayo nag-K-12 dahil para mag-i-at par tayo sa ibang bansa rin. Again po, ang sinasabi nila ay una-una para maging job ready at college ready. Pero apparently, hindi totoo yun. Di ba, hindi nga naging totoo. Hindi naman job ready ngayon sa kasalukuyan. In addition, sasabihin nila yun. Ilang bansa na lang walang K-12. Again, is that enough reason for us to do it? Ang importante, kalidad ng edukasyon. Ang importante, yung objective na college ready and job ready. Doon tayo patungo dapat. Pero ito nandito naman, may K-12 tayo. Sige, ayusin natin ng maayos lang. Bigyan natin ng iba-ibang alternatibo ang mag-aaral para maabot niya yung gusto niya sa buhay. Whether university or college, whether skilled worker, or kung gusto niya maging entrepreneur agad. Di ba? Pero kailangan maayos natin yung kalidad ng edukasyon. Ngayon nga, pinag-uusapan nila, di ba, yung academic calendar i-shift back. May mga nagsasabi, kung i-shift back natin yan, by next year, magkukulang raw. Di ba, yung minimum 180 days na klase.
Sabi ko nga kahapon, hindi ko maintindihan ano yung pinagdedebatihan natin. Kung 180 days to 220 days, kahit taon-taon natin marating yan, pero hindi naman kalidad ng edukasyon, baliwala yan. Pero kung kalidad ng edukasyon, kahit mas onti doon, mas ma-appreciate, makatulong pa tayo sa mag-aaral na Pilipino. Kung how about charter change? Anong take niyo dyan? Alam mo, talagang sa totoo naman, aabot rin tayo sa charter change. Para sa akin, meron mga bagay na pwede nang pag-usapan ngayon. At para maliwanag, para mangyari ang charter change, kahuli-hulihan, kailangan ng plebisito. Whether you go through CONAS o CONCON, kahit na ang Kongreso ang mag-propose o may constitutional convention na mag-propose, hindi pa rin yan maka-amyenda. Kasama pa rin kami. Kailangan magplebisito yan sa kahuli-hulihan. Kailangan mag-yes or no ang bawat mamamayan. Mahabang proseso pa. So, kunyari ito, yung proposal ngayon, yung isa, na buksan na natin yung higher education to foreign universities. Kahit na umuo na ang House, kahit umuo ang Senado, kahit umuo ang Presidente, hindi pa rin siya amendment. Kailangan ipresenta pa rin yan sa taong bayan para iboto yes or no. Yun, kahit anong way na daanan mo, may yes or no pa rin yan. There is a plebiscite that we have to go through. Lagi kasing napopolitika kung napopolitika, pero mapapansin mo, panahon ni GMA, nagkaroon ng move for charter change. Panahon ni Pinoy, nagkaroon rin. Panahon ni lahat naman nag-a-attempt pero nahahaluan. Pero ngayon, tama yun Yung proposals muna, non-political lahat. Para magiging natin yung trust ng tao, makuha natin yung sistema, pero kailangan talaga eventually umabot rin talaga meron talaga mga kailangang amyendahan sa konstitusyon natin. Talagang, ito simple lang sa akin. Sabihin nila, bakit nyo gustong, yung lupa, walang issue dyan hindi natin bubuksan yun. Kasi yun ang pinopolitika lagi, na bubuksan ng lupa. So maging may-ari na yan, lahat ng lupa natin, wala po yan. Hindi po planong gawin yan. Wala po yan. Pero, ang ekonomiya, kailangan pag-isipan paano buksan. Bakit? Ngayon po, talagang tingnan nyo, sa buong Pilipinas, ilan ba po ba talaga ang mayaman? Sa totoo lang, tingnan natin lahat ng industriya malalaki. Baka pare-parehong pangalan na makikita po natin na may-ari ng bawat Is that fair? Is that equitable? Hindi rin Kailangan may distribution, may equitable distribution yan at the end of the day. Kailangan may pagkakataon lahat. Ngayon, kung mananatili tayong sarado, a few families will own all the big industries in the Philippines. Ang mangyayari po dyan, hindi na meritocracy. Siyempre, handaan nila. Sunod nila yung anak nila, in-laws nila, pinsan nila. Yan ang kahit na hindi karapat-dapat, yan ang magiging boss. Hindi meritocracy yun So sa akin, yun lang, kailangan mabuksan lang in the sense na may pagkakataon lahat na maging presidente, CEO, COO ng isang malaking kumpanya. Hindi dapat based on meritocracy. Yan. How about kung ito laging medyo sensitive to, civil union or same-sex marriage? Again, sa akin, okay naman siya. In theory, wala akong problema sa kanya. Pero gusto ko lang maliwanagan. Maliwanagan lang paano lang yung mga ibang facets ng family life. Yun lang ang gusto kong medyo mas maliwanagan kung paano natin paano mag-work out lahat. Kasi katulad ito. Again, yung same union, sa totoo wala naman may issue ba doon? Parang wala naman Oo, pero ang gusto kasi nila makapasa nga ng batas sa gano'n na yes, pero kahit makapasa 'yon, walang issue sa akin doon. Wala akong nakikitang napakalaking problema Kasi kung gusto nyo kayo magkasama, i-legalize nyo, tapos magiging subject ang relationship nyo to law, then maganda rin 'yon, di ba? Ang sa akin kasi, yung mga issue na kailangan ma-discuss tungkol sa mga bagay na yan, is that, again, kung same-sex union, ano ibig sabihin nun? Ano ang consequence nun? Kasi di ba dati nagkaroon tayo ng issue tungkol dun sa mga
sa mga, remember a few years ago yung tungkol sa banyo? Oo. Yung issue na ganon. Will that affect yung issues na ganon? Kasi Oo sa nga, akin, no? wala akong problema sa same sex union eh. Pero as long as, again, nandun pa rin tayo sa same, kailangan may respeto tayo, matingnan lang yung kabuuan ng lahat. Pero sa same-sex union, as is, per se, wala naman talagang issue dapat dun eh. Because, kung sino gusto magsama, gusto nga nila, subjected sila to the laws of the country eh. So, anong masama dun? Diba? As long as susunod naman, yun ang gusto nila eh. What is wrong with that eh? Diba? Kung tawag sa inyo, district congressman, no? Yes. Ang ating city may dalawa ng distrito. Sa council, tama. Dapat po ba magkaroon na tayo ng dalawang congressman? Alam mo, at the proper time, baka dapat magkaroon din. Pero again po, isa sa... Kasi yung pananaw na tinitingnan ng iba sa isang kongresista na, baka pwede niya nang hatiin yan. Ako rin naman yun ang tingin ko. Baka legally pwede na di ba? Pero ano yung rason na gusto natin yun? Kung ang rason po ay dahil Totoo ba? Mas madadagdagan budget? Hindi rin. Not necessarily Kasi kaya rin naman sa akin naman nagagawa ko, medyo malaki naman talaga compared sa iba, di ba? Pero sa trabaho rin. Kasi ang bigat rin ng trabaho para sa isang kongresista, yung buong syudad, Pero siyempre, ang gusto natin sa tamang panahon mangyari yan. Pagsigurado natin na pagka ready na tayo maghalal rin ng mga representante na titindig talaga pagdating sa Kongreso. Hindi pagdating doon ay mananahimik lang doon. Tapos ang plano lang nila ay babalik lang dito para yung politika lang. Kailangan handahalin tayo at handa ang Pasig na ang ihalal natin ay kayang tumindig, kayang i-represent ang lungsod natin sa Kongreso. So, hindi rin pala siya usapang budget na Hindi rin kasi sa totoo, malaki rin ang binibigay. Ganoon na rin ang ginagawa nila ngayon yung iba based on population rin. Since malaki tayo, dinalakihan na rin nila. Kung, despite sa accomplishments nyo sa national lawmaking, infrastructure, sa tingin nyo ba, underrated kayo? Hindi ko kasi alam kung ano yung rating sa akin Basta ako, ginagawa ko yung tingin ko kailangan kong gawin. Kita naman namin masipag ka. Ginagawa ko yung kailangan kong gawin. At so, hindi ko nakikita yung ang rating lang na nakikita ko pagdating na nung eleksyon, di ba? Kung ano yung boto na kukuha. Yun na lang ang rating na nakikita ko. Fairness, I like your answers. Yun lang ang nakikita ko. Di na sa likes and views. Kumbaga social media. Yes. Oo, nakikita ko. Ang tinitingnan ko yan lagi sa Siyempre, pagdating nung halalan. Kasi, dun lang talaga makakasalita yung constituents kung masaya ba sila sa ginagawa mo, hindi. Oo. Yun ang rating na importante. Well, at least, yun din ang nakikita ko. Other than that, yung kunyari sa social media, yung mga ganun. Sa totoo, katulad ako, nagsa-social media ako, nag-Instagram ako. Pero, kaya akong ginagawa yun, sa malaking parte, gusto ko kasi pag natapos na ako sa politika, looking back, lalo na pag medyo mas may edad na ako, may memories. Yung memories nung mga nagawa ko. Katulad ngayon, tinitingnan ko rin, isang lagi ko tinitingnan yung yung old movies, na Tagalog movies. Mahilig akong panoorin yun Kaya ako pinapanood siya, hindi lang dahil sa storya. Pero tinitingnan ko rin yung Maynila noon Paano yung Pilipinas noon. Kasi it captures, a picture or a film captures the setting of the Philippines at that point in time Kaya makikita mo paano yung EDSA noon. Makikita mo talaga yung progress na narating na rin ng bansa from the 50s, the 60s. Kahit yung mga movies nun, pinapanood ko minsan meron sa YouTube pa rin pero kaya importante rin sa akin ang social media Hindi lang yung akin pati yung sa iba. Kasi later on in the future, ito yung point of comparison natin. Makikita natin paano sila noon, paano na ngayon Yun talaga Yun yung kagandahan ng social media for me It will, in the future, magbibigyan ka ng tamang perspective
kung nasan ka na. Nasaan ang bansa? Eto kung gusto ko, medyo hihinga ako malalim dito sa tanong ko na susunod. Ito po ba ay nakikita lang ba or iniisip lang ng mga supporters? May gap po ba kayo ni Vice Mayor Dodo Wala. I Flores? think yun, siguro, ano na lang yun. Tinitingnan na lang, siguro sa ibang ano na lang. Hindi, feeling ko rin Politika. sa history kasi. Di ba Probably. nagkatapat rin po kayo Oo, dati? probably yun. Tapos siguro, alam mo sa politika kasi kailangan maghanap lagi ng ano na Kilit. anggulo. Oo. Oo. Ganun talaga eh. Pero, again katulad lang yan sa edukasyon eh. Pag nilagyan ng anggulo, dapat sagutin mo agad na hindi dapat non-political talaga yun. So, wala. Wala. Supporters lang yon. Sa pananaw ko, wala. Oo. Kunyari, sa isang lugar, no, kung mahalaga ba na ang ihalal mo taal na taga doon? Well, alam ko yan yung Kasi parang mayroong yung iba, ganun yun yung pinag-iisipan, yun ang iniisip nila, no? Pero tingin ko, pwedeng mahalaga yon in the sense lang na alam niya yung terrain, alam niya yung saloobin ng mga tao dahil taga doon siya, di ba? Pero, hindi lang yun dapat. Kasi, yung una-una, yung sigasig sa trabaho. Kung wala rin yung sigasig, kahit alam na alam mo, walang mangyayari. Minsan yung iba pa nga na yung sigasig nila, yun na nakapagbigay ng solusyon. So, again, it may play a part, pero it is not the only factor. Kung maaring last term nyo na itong 2025 Yes. na congressman pa rin naman po ang tatakbo. Yes. Oh. And si Mayor Vico. So pareho kayo na Last term namin dalawa. na, no? That's correct. Maaga pang tanong, no? Maaga pa para tanungin to. Pero ito na rin, yung huling termino nyong to, Yes. ito na rin yung panahon sa aming mga Pasigueño para mag-isip o Oo. kumilatis ng susunod. Oo. Ano po sa tingin nyo ang qualities or dapat na makita namin sa susunod na papalit sa isang Mayor Vico Sotto? Siguro, una-una, as close as possible to him, kasi wala naman eksaktong dalawang tao. Pangalawa, siguro yung dedikasyon, di ba? Katulad si Mayor Vico naman, talagang dito siya halos 24/7 din naman siya dito sa syudad lang di ba? Yun talaga yung dalawang yun. Siguro, as close sa prinsipyo niya, at pangalawa, yung dedikasyon sa trabaho. Kung end-termer na po kayo this susunod na term nyo, no? Yes, pangatlong term ko na itong next year, yung next term. Having said that, no, yung pareho ng vision ni Mayor Vico Sotto, at hindi, madaling sabihin kasi na parehong vision tinitignan din siyempre yung track record Oo. Sa tingin nyo, kung sakasakali, pwede po ba kayong humalili sa isang Mayor Vico Sotto? Again, syempre, hindi naman tayo kailangan kungwarian pa. Laging natatanong yan kahit saan ikot ko ngayon, Again, talagang kinoconsider rin naman natin talaga. Ang issue na lang sa isip ko, kung kayanin ko ba talaga. Yun lang naman talaga. Pero syempre, you always have to doubt di ba? Kasi kung hindi ka nagda-doubt sa sarili mo, ay magiging kampante ka masyado. Pag naging kampante ka masyado, wala na yung trabaho, yung drive. Kaya kailangan laging pagdudahan mo ang sarili mo. So ayan, local ka kung sakali. Si Yeah. Mayor Vico Sotto, kung tatanungin ka niya, hypothetical lang naman, Oo. ano maipapayo mo sa kanya? Pagka-congressman o pagka-senador? Hypothetical lang. Hypothetical. Ako, hopefully, ang pinakamaganda sa kanya kasi, sa trabahong ginagawa niya, kung hindi siya kung hindi presidente, kung hindi mayor, hindi executive, ang pinakamaganda sana, para sa akin mag-head ng isang departamento. Yan naman ang totoo. Pwedeng constitutional, pero doon mararamdaman kasi siya. At kahit papano, kasi talaga siya very siya, alam mo na kung ano siya di ba? Perfect yung governance niya. Pagka yung yung either siya yung head. Oo. Head talaga dapat siya ng isang nagiging
may kita talaga yung governance niya eh. At talaga makakatulong siya eh. Kaya kung tatanungin ako, kung ano, sa akin sana pinakamaganda sa kanya, although he will okay sa kanya kahit ano, no? I'm sure he will shine in any position. Pero syempre, pagdating mo sa whether Senate o sa Congress, collegial body siya eh. Ano rin doon eh, iba rin yung labanan doon eh, 'di ba? Hindi mo makukuha lahat ng gusto mong ganun kasimple kasi maraming iba-ibang maraming iba ring interest eh. 'Di ba? So para lalo na sa kanya na talagang alam naman natin na solid yung foundation na lalo na sa governance. Ang maganda kahit a constitutional body, 'di ba? Alam mo, hindi ko naisip yan kung talagang kaming mga taong bayan, naisip lang namin, pwedeng senador or congressman, magpalit kayo. Mm-hmm. Okay rin palang idea yan, no? Oo. Yung mag-head ka ng isang agency. Constitutional, lalo na a constitutional body para independente siya. Pero kung may naiisip ka rin, hypothetical, anong agency? Or ano? Kasi ang constitutional bodies natin would be the COMELEC, Civil Service Commission, or COA. Ay, ang ganda. Diba? Yun yung mga eh. Ang ganda, no? Pag naisip mo yung clean plate niya, pwede niya i-offer sa ganung civil service, ano rin yun. Parang independent body rin ng civil service eh. Oo. Pero ang ganda kung COMELEC siguro. Oo. Alright. Kung ito personal or trabaho, saan naiinis or nagagalit ang isang Roman Romulo? Siguro yung pinaka ko talagang kininisan yung hindi talaga buo yung loob niya sa trabaho niya. I mean, sa akin naman hindi naman perfecto tayong lahat lagi, 'di ba? Pero pag may pinapagawang trabaho sa iyo, hindi naman all the time. Syempre may mga pagkakataon na pagod ka rin o may iba ka lang. Pero kung that particular work dapat buong-buo na, bigay mo na yung buo mong Kasi, lalo na sa public service, maraming umaasa talaga. Yung magagawa mong programa, marami ka matutulungan talaga. Oo. Ayan. Saan naman natutuwa ang isang Roman Romulo? Matutuwa ako lalo na pag pinaka-natutuwa ako pagka yung may change kami nagawa dito lalo na sa education siguro. Kung mapataas natin yung kalidad ng edukasyon, makita natin yung readers natin sa grade, kahit grade 1 lang, grade 1, 2, 3 lang tayo. Huwag na tayo masyadong maging ambisyoso muna. Sa 1, 2, 3, yung graduates, yung mga nagtatapos ng 1, 2, 3 natin, marunong magbasa at naiintindihan nila yung binabasa nila. Kahit doon lang, ma-improve natin yung NAT scores natin. Okay sa akin yun. Kasi yun, ang batang Pilipino, matalino by nature eh. Kailangan lang ma-equip siya nung reading comprehension skills. May final question kong, ano ang pangarap mo sa Lungsod Pasig? Ang gusto ko lang dito sa Lungsod ng Pasig, unang-una, pag maging progresibo tayo, pagka lahat tayo, pag hindi naman eleksyon, ay walang intriga sa isa't isa, pwede tayo magkwentuhan, pwede tayo magtulungan, pwede tayong magkwentuhan, pwede tayo nakikita-kita na masaya tayong lahat. Again, hindi perfecto ang buhay. Pero, hindi naman kailangan na tayo dito nagkakasamaan ng loob. Alam ko, natural yan, pagdating ng panahon ng kampanya, hindi naman matatanggal yan. Pero, pag tapos na yung eleksyon, tapos na sana yung mga intriga, yung mga Kasi, sa totoo lang, sa aming mga tumatakbo, nanunungkulan, pagtapos talaga ng eleksyon, sa totoo lang, tingin ko lahat kami, okay na magbatian, magkwentuhan, pero importante lang tayong lahat, hindi lang yung mga nanunungkulan. Kasi maganda, we live in yung lipunan natin, community natin, na masaya lang tayo, nagbabatian. Again, may tampuhan siguro, pero wag lang magtanim ng sama ng loob para maging progresibo tayo eh. Yun lang para unang-una yung kabataan natin dito, mas maproprotektahan natin yung kalusugan nila, yung safety nila. Kung lahat tayo, anak ng ng kapitbahay ko yan, pag may nakita kang may umaapi o may yun yung tulungan neighborly, being neighborly talaga yun talaga yung pinakamahalaga. Pero syempre ang kailangan walang intriga talaga. Para mas mapayapang pagtatrabaho.
O yung kahit ano lang. Hindi, yung pero kung, kasama sorry tayo. kahit di mo naman sabihin yan, kahit naman eleksyon, wala namang kulay talaga sa'yo. Oo. Hindi nyo nga kapartido, talagang nilalapitan ka, very accommodating ka Pero pa rin. yung akin, include kasi lahat naman kami nanunokot, tinan mo. Ayoko na magbanggit, pero pati yung mga nakalaban naman na yung konsyal na hindi namin kasama noon. Pag nakikita ko ngayon, parang, in fact, nagtatawagan kami. Oo. Pero, hindi ko sure, pag umiikot kasi ako, minsan yung leader niya, naalangan lumapit. Pero kung alam lang niya, na kami nga mismo wala nga kami problema Wala eh. issue, oo. Walang ka-issue eh. Pero kung ganun kasi, masasabi niya sa kapitbahay niya, hindi ako, sabihin, lapit tayo kay konsehal. Hindi tayo makakalapit. Alam niya na leader ako ni konsehal, hindi naman totoo yun eh. Wala nang ganun ngayon eh. Pwede ka naman talaga lumapit eh. Pero again, that's why hindi lang dapat sa kasi yun. Alam mo, magandang example yan eh. Yung mga tumakbong konsehal noon o ibang posisyon. Sa totoo, iba nakakausap ko pa sa phone eh. 2 weeks ago lang, iba kausap ko rin sa phone eh. Kasi may refer sila na mga tatanungin nila sa ano yung issue dito. Kasi, ganun talaga tayo dito eh. Pero, yung pag umikot ako, papansin ko yung mga leader nila, meron pa nga magsasabi sa akin, recently lang to, meron rin nagsabi sa akin, Congressman, pwede ba kaming lumapit? Kasi, kami, angels kami, wala na eh, tapos na yun eh. Kung alam mo lang, pati yung mo nga, hindi ka ganon. Hindi lang ako, pati yung naman yung tingin ko, tapos na sa kanila yun. Di ba? Oo. Nag-move on naman lahat eh. Sana, yun lang. Yung kindness talaga eh. Importante talaga. Kasi ang hirap talaga hindi madali ang buhay eh. Whether magandang ekonomiya o hindi, yung buhay hindi madali. Ang masasandalan mo lang talaga, pamilya mo, yung mga kapitbahay mo, community mo. Pag nandun yung support nun, talagang wala kang problema. Ayan. Kong Roman, maraming salamat sa iyong time at I wish you all the best sa iyong public service dito sa ating lungsod. At huwag mo kami iiwan. Oo. Thank you. Salamat ulit. Maraming salamat, Kong.